Magandang araw mga kapatid at mga babayan. EJ Morse is back at sana saan mang dako kayo ng mundo naroroon ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na to. At again, welcome to my small channel. At sana doon sa mga bago lang na nakakapasyal dito sa channel ko, paki-subscribe na lang po at kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pwede rin po nating i-share itong vlog natin, ating video, sa ating mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan para marami naman makaalam. Dahil napakagandang issue ang ating pag-uusapan ngayon. Ito yung naging total breakdown o total gimmick, kung ano man ang nararapat nating isipin dito sa nangyari sa press conference ni VP Sara at lalong-lalo na dito sa press conference ng kanyang tatay na si Digong Duterte. Alam niyo mga kababayan, ang gusto kong itakel o ang gusto kong bigyan diin dito sa usapan natin ngayon ay yung tungkol sa mga karapatan nating mga mamamayang Pilipino na sa ating mga maling pagtingin sa ating mga politicians or ating mga public servants. Itong mga taong ito na niluklok natin sa pwesto nila ay dapat magpakita ng humility, ng kababaan ng loob, ng seryosong pagtatrabaho at dapat hindi sila magyayabang. Sapagkat, unang-una, yan ngang pwesto na yan ay ibinigay natin sa kanila. At yan ay hindi panghabang buhay. Darating ang panahon na mapapalitan din sila, depende nga sa ating desisyon. So tayo ang may hawak ng kanilang karapatan bilang mga public servant na uupo diyan sa mga kinaluluklukan nilang pwesto. Tayo ang nagde-decide niyan. At tayo ang nagpapasahod sa kanila. Tayo ang nagbibigay ng mga privileges at kung ano-ano pang mga perks. Ang matataas na pwesto diyan, may mga may mga confidential funds. Na isa nga ito sa nagiging issue ngayon laban dito kay VP Sara dahil apparently ayaw niya talagang sagutin ang mga tanong tungkol dito na hindi dapat. Pagkat hindi lang naman Kongreso ang interesado dyan, kundi tayong mga mamamayang Pilipino. Dahil ang ginagamit nilang dyan, pera sa lahat ng pagkilo sa gobyerno ay nanggagaling sa kaban ng bayan na nanggagaling sa ating mga mamamayan. So malaki ang ating stake dyan, tayo ang may karapatan dyan. Kaya nga sinasabi ko, disappointed akong masyado doon sa mga politicians na sobrang yabang. Na para bang utang na loob pa natin sa kanila yung kanilang inuupo ang pwesto. Na para bang habang buhay na sila dapat nandiyan dyan. At para bang sila na ang pinakamagaling na tao. Sila ang pinakamatalinong tao. Kaya sila nandiyan dyan. Ang katotohanan yan ay nagkamali lang tayo sa pagpili. Nabola tayo, nakuha tayo sa mga pakyut nila, nakuha tayo sa mga pagpapakitang gilas nila, dahil yun nga ang ginagawa nila tuwing eleksyon, tuwing mag-e-eleksyon at tuwing campaign ng parating na eleksyon. Pero mga kababayan, dapat panindigan natin, dapat mag-react tayo kapag nakikita natin yung mga public servants na yan, yung mga politicians na yan, pag nagyayabang,
Hindi tayo dapat tumatahimik. Applicable na applicable ito dito sa mag-amang Duterte na napakayayabang. Para bang sila ang pinakamagaling, sila ang pinakamatalino, lahat ng sinasabi nila tama. Nakakainis, nakakapagpuwis ng damdamin. Dapat ganyan tayo mga Pilipino. Tayo ang boss nila. Tama yung sinasabi ng nasirang presidente Noynoy Aquino. Na sinasabi niya, kayo ang boss ko. Totoo po yun. Dapat panindigan natin na tayo ang boss dito, hindi sila. Dahil ang ginagamit nilang pera, ang nilulustay nila, ay galing sa kaban ng bayan na galing sa mamamayang Pilipino. Kaya itong mga politicians na to, tigilan nyo yung pagyayabang. Napakayayabang nyo. Napakatataas ng ere nyo. Na para bang akala nyo, ang sobrang gagaling ninyo, sobrang talino ninyo, na bawat salita ninyo dapat papalakpakan ng taong bayan. Mali po yun, mga kababayan. Huwag nating palakpakan, lalo na't kung nagyayabang. Suriin natin kung talaga nagtatrabaho sila. Suriin natin kung tama ang ginagawa nila. Suriin natin kung hindi sila nagnanakaw. Suriin natin kung tama ang paggastos nila sa pera natin. Kayong mga politicians, huwag kayong mayabang. Magpakita kayo ng humility, ng kababaang loob. Dahil kayong mga nandiyan dyan sa pwesto, ay binigay yan ng mga Pilipino sa inyo, ng mamamayang Pilipino. Kaya nga, ang isang suggestion ko, wag nating tawaging honorable yung mga yan eh. Yung sa presidente. His Excellency. Dapat ang mag-award niyan, taong bayan. Magpakitang dila sila, ipakita nila na karapat-dapat silang tawaging His Excellency at saka honorable. Dapat tayong mamamayang Pilipino magsasabi niyan. Magpakitang gilas muna sila bago natin i-award yung titulo na yan sa kanila. Anyway, tingnan natin ito. Kaya ako sinasabi yan, related ito doon sa mga video na ipapakita ko sa inyo. Na alam kong lumabas naman ito ilang beses na sa mga ibang vloggers at saka dito sa mga mainstream media. Pero gusto kong himay-himayin kaya gusto kong ipakita sa inyo. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kaya katulad yan, deserve ba yan ang paggalang ng mga mamamayang Pilipino? Ganyan ba dapat ang Vice President natin kung magsalita? Nagmumura, ang lutong-lutong ng mura. Sobrang taas ng tingin sa sarili niya. Naakala mo siya na talaga ang pinakamagaling. Siya na ang pinakatama sa lahat. At pinagbantaan ng buhay yung tatlong matataas ang katungkulan dito sa Pilipinas. Sino kang may karapatan magsasalita ng ganyan? Dahil Vice President ka? Sa tingin mo, ano ka na? Mas mataas ka na sa batas? Sa tingin mo, ganun kaduwag ang gobyerno na hindi ka gagawa ng aksyon? Yan po ang sinasabi ko, mga kababayan, na hindi natin dapat pinalalampas. Yung sobrang yabang dahil doon sa pwesto nilang nakuha. Yung pwesto nilang ibinigay natin. Public servant ito public servant. And yet, tingnan mo kung makapagmura. Parang wala na nag-govern sa kanya. Wala nang tataas pa sa kanya. Although sinabi niya naman talaga yon. Wala na siyang kinukonsider na mas mataas pa sa kanya. Doon sa unang video ko, may sinabi siyang ganun. Hindi niya na nire-respeto
ang presidente ng Pilipinas at wala na siyang kinukonsider pa na mas mataas pa sa kanya. Ganun kayabang. Hindi tayo diehard Bongbong Marcos. Tayo ay pro-constitution. May pagkakamali pa nga ako noong time na nakaupo si Rodrigo Duterte. Medyo kinakampihan ko yan. Nagbago na lang ang isip ko. Itong nalaman ko na totoo pala yung mga EJK na yan. Akala ko nung una kasi kwento-kwento lang yan. Pro-constitution ako. Ayoko nang tinatanggal ang nakaupong presidente ng hindi naaayon sa batas. Pero ito, tingnan mo. Ang aksyon nitong si Sara Duterte. Igagalang mo ba yan? Ganyan siya ka yabang na para bang wala na nga talagang ang feeling niya, wala nang mas tataas pa sa kanya. Sinabi niya yan eh. Wala siyang kinukonsider na mas mataas sa kanya. Paano yung public? Paano yung taong bayan? I-remind lang kita, Sara Duterte, mas mataas sa inyo ang mamamayang Pilipino. Mas mataas pa sa presidente. Ang mamamayang Pilipino ang pinakamataas. Kontra sa presidente, sa vice-presidente, sa Senado, sa Kongreso. Paalala ko sa inyo yan. Ang susunod yan, yung ating may kapal na, ang Diyos. Pero ito kung magsalita si Sara Duterte, wala na raw tataas pa sa kanya. Sinabi niya yan dito sa karugtong nung tape na yan or nung video na yan. Sinabi niya yan. Gusto ko lang i-emphasize dito, yung pagmumura niya at saka yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente, ng First Lady at ni Martin Romualdez. Sabi ko nga, hindi ako diehard ng mga ito. Pero wala sa lugar ang sinasabi nitong si Sara Duterte. Doon sa panunumpa ng Vice Presidente, sinasabi dyan na ipoprotect niya ang Constitution. I-uphold niya ang batas ng Pilipinas. Nasa panunumpa ng Vice Presidente. Pero ano itong ginagawa niya? Nagbabanta siya ng buhay ng tao. Ganyan ba ang pagpoprotect sa Constitution? At doon sa Bill of Rights, wala naman tayong death penalty rito, pero siya meron. Sinasabi doon sa Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Anong klaseng Vice Presidente ang magsasalitang ipapapatay niya yung presidente? Ipapapatay niya ang Speaker of the House. Ipapapatay niya ang First Lady. Huwag niya nang lituhin ang issue na sasabihin niyang conditional ito. Walang ganun. Ang threat ay threat. Walang conditional threat. Pag lumabas sa bibig mo yan na may pinapapatay kang tao sa anumang kondisyon yan, hindi conditional threat yan, yan ay threat. Nakakaya ito pag hindi ginawa na aksyon ng gobyerno dahil lumabas na ito sa international news. There's no such thing as conditional threat. Itong si Bato, katawa-tawa ito si Bato eh. Senador ka pa naman. Although talaga naging senador ka lang naman dahil kay Digong Duterte. Hindi ka rin karespeto. Bato. Dati kang chief ng PNP. Tapos ikaw mismo magde-defend dito sa ganitong klaseng salita. Na conditional threat. Pulis ka? Meron bang ganon? Pag lumabas sa bibig ng tao yan, ibig sabihin niya, nasa kukote niya yan, na gusto niyang patayin ng tao. Lalong-lalo na, nung mga nakaraang press conference itong si Sara Duterte, ini-imagine niya na nga napupugutan niya ng ulo si PBBM. So, anong sinasabi sa atin dito? Talagang meron siyang hindi mapigilan na desire na mamatay si PBBM. Pero bakit nga? Dahil siya ang vice presidente.
Dahil siya ang susunod doon sa succession. Pag namatay yung presidente, siya ang uupo. At ano ang interes ng mga Dutertes dyan? Dahil sa dami ng kaso nga harapin nila. Magmula sa kanya, sa tatay niya, sa mga kapatid niya, at sa asawa niya. Ano ang makakapagligtas sa kanila sa dinami-dami ng kaso na to? Yung siya ang maging presidente. Kaya ever since, bagong upo pa lang si Bongbong, bagong upo si PBBM, ang dami na nilang ginagawang aksyon. Yung mga maisog rally nila, na wala nang ginagawa ang gobyerno, ang pangit ng samaan ng gobyerno. Kauupo pa lang, ganyan na sila. Tawag ng rally dito, tawag ng rally doon. Nagsinusubukan na nila yung people power. Sinusubukan na nila yung popularity nila. Pero walang kumagat. Pero talagang nasa ano nila yan? In the back of their minds. Why? Dahil nga sa dami ng kaso nga harapin nila. Wala na makakapagligtas sa kanila kundi yung makaupo si Sara Duterte sa pagiging presidente. Very convenient sa mind nila. Yan lagi ang nasa isip nila day in and day out. Paggising, pagtulog, ang nasa isip nila, maging presidente ako, Sara Duterte, maging presidente ako. Dahil ang daming kaso ng tatay ko, ang daming kaso ng mga kapatid ko, ang daming kong kaso, ang daming kaso ng pamilya ko. Yan po ang dahilan yan. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant masyado yung ano na kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Di naman makulong yan. Tingnan mo yung ama. Ganon din kayabang. Actually, diyan kumukuha ng yabang si Sara eh. Mag-ama nga sila. Hindi makukulong, sabi niya, hindi makukulong. Siguro nga, for the meantime, hindi makukulong yan. Ganyan sumaksak sa utak nila yung kanilang popularity. Ganyan sumaksak sa isip nila yung kanilang wealth. Hindi makalimutan ni Digong yung 16 million na bumoto sa kanya or so. Ganon din si Sara, yung 31 million or so na bumoto sa kanya. Ganon sila kapopular sa isip nila. Na sa tingin nila, lahat ng kilos nila ay sosuportahan ng taong bayan. Dahil sa dami. Isipin mo nga naman yung 31 million na bumoto sa'yo. Isipin mo nga naman yung dami ng tao na pwede niyang tawagin sa people power. Ang hindi nila naiisip, ang popularity bumababa. Pangalawa, hindi ganun kadali tumawag ng people power kung wala ka namang issue na dapat ipaglaban ng tao. Unang-una, ang issue rito, sila mismo ang may problema. Lalong-lalo na si Sara Duterte, ni hindi makasipot sa Kongreso para sagutin lahat ng tanong doon sa Congress tungkol sa mga paggamit nila ng budget. Inaaway niya si Bongbong Marcos, inaaway niya si Romualdez at mga congressmen. Na ang kasagutan naman talaga rito, sagutin niya yung mga tanong. Dahil interesado tayong mga mamamayang Pilipino dito dahil nga pera natin ang ginagamit nila. Hindi ito investigasyon para lang sa pleasure ng Kongreso. Hindi sa pleasure ni Bongbong Marcos. Hindi sa pleasure ni Martin Romualdez. Ito ay gustong alaman ng taong bayan. Sara Duterte. Ang hirap talaga magsinungaling doon sa Kongreso at ang justification mo ay sabit-sabit. Kaya huwag mong awayin ang gobyerno. Huwag mong awayin ang Kongreso, huwag mong awayin si Bongbong Marcos, huwag mong awayin si Romualdez dahil taong bayan na nagtatanong dyan. Mas may interest kami dyan kaysa dyan sa mga congressmen. Pero yung sa Congress, wala muna akong wala akong pag-usapan pa namin how not to, pinag-usapan namin ngayon ni Martin Delgra, pati ni forma kami abogado, is how not to destroy a republic. Tingnan mo yung salita na yun ni Digong Duterte.
How not to destroy the Republic. May laman yan. Hindi lang yan. Hindi yung simple-simpleng nagmamalasakit siya kuno sa Republic, sa Pilipinas. Hindi yun eh. Mayroon siyang iniisip na paraan para makaupo agad si Sara Duterte. Kaya may sinasabi siyang not to destroy the Republic. Ano ba ibig sabihin nun, not to destroy the Republic? Gusto nila mag-take over sa gobyerno without destroying the Republic. Hindi kaya ganyan ang laman ng utak niyan? Kasi saan ang galing yun? Yung pinag-uusapan namin, how not to destroy the Republic. Meron bang sumisira sa Republic ngayon? Wala naman ah. Sinisira ba ng Kongreso ang Republic? Sinisira ba ni Bongbong Marcos ang Republic? Hindi naman. So saan ang gagaling how not to destroy the Republic? May laman po yan. Hindi kaya yung plano niya, ng pamilya niya, na makapag-take over without destroying the Republic? Tuloy natin. Yung sinasabing threat daw ni Vice President Binata man yun. Ako, utro na itong PSJ patay nila. Siyempre, pag ganong init ng, sino ba naman hindi mag-init ng ulo? Alam mo si Inday. Pero si Inday, Nyo, dina-downplay niya pa yung yung ginawang press conference ni Sara Duterte. Uminit lang daw ang ulo. Sino siyang may karapatang mag-init ng ulo sa harap ng mga tao? Sino siyang may karapatang magsalita ng ganon dahil mainit ang ulo niya? Mag-humble down ka naman. Sobrang yabang na ninyo. Etong naman si former President Digong, dina-downplay yung ginawa mong press conference. Wala yan. Yung threat na ginawa mo, pambata lang yan. Yung sinabi niyang binata lang yan. Bisaya term yan ng pambata yan. Yung threat na yan. Hindi po pwedeng pambata yan. Dahil yung anak mo ay hindi bata at ang trinete niya ay hindi mga bata. Ang salita niya ay official dahil isa siyang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Ang sinabi niya ay official. Official na nag-threaten siya. Hindi siya bata. si Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan eh. Kilala ko. Kaya yan. Pero, one thing is clear. Yung direksyon ng administrasyon, doon talaga sa amin. Tingnan mo yung pagiging nito, pagiging narcissist. Lahat daw ng kilos ng gobyerno directed sa kanila. Eh sino ka ba? Ano lang yan eh, Damocles sword na nakahang sa ulo mo. Isa yung multo na kinatatakutan mo. Dahil nga sa dami ng kasong haharapin nyo, ang feeling ninyo, tinatarget kayo ng gobyerno. Ang may pakialam dyan ay yung batas. Yun ang may pakialam. Ang gobyerno, may ibang trabaho. May maraming accusation sa inyo eh. So ang batas po ang nakatingin sa inyo. Ang direksyon ng batas ang nakatingin sa pamilya nyo. Hindi sila President Bongbong Marcos, hindi sila Speaker Romualdez. Hindi rin ang Kongreso. Ang Kongreso gusto lang mag-imbestiga. Dahil karapatan nila mag-imbestiga tungkol doon sa expenses ng anak nyo na hindi masagot ng derecho. Tuloy natin to. Mayor, is it not a good idea for Vice President Sara to just answer the questions that are being posed by Nag-a-answer nga ng question sila eh. Yung quad man hanggang sira. yung how did she Yes, pina-explain nga niya muna yung niya. Kasi hindi pa tapos ang COA. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. Pag nagsoma ng Kongreso, dapat silang sumunod. Ang sinasabi mo lang kasi kung ano yung convenient sa side nyo.
At saka initially, may mga nakita na talagang hindi tama. Mga kaduda-dudang dokumento, kaya sinosomon lahat. At kaya nga, na-contempt yan si Sulaika. Dahil ang dami niyang mga paikot-ikot na salita at ayaw niya sagutin ng diretso. Mali yung hindi mo susundin ang summon ng Kongreso at susulatan mo pa yung isang agency na wag mag-cooperate. Mali yun. Kahit hindi ako abogado, ipaglalaban ko yun. Dahil alam ko ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Pag ginusto naming makita, ipapakita nyo. Hindi lang Kongreso ang interesado dyan, sabi ko nga. Kaming mga mamamayang Pilipino, gusto naming malaman yan. At pag ginusto namin, dapat sumunod kayo. Hanggat hindi illegal ang hinihingi namin sa inyo. Baka nalimutan nyo na ang mga tao ang merong sovereign rights and power dito sa gobyerno. Sabi nga doon sa ating constitution, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So anong ibig sabihin po niyan, mga kababayan? Ang ultimate right na may karapatan dito sa ating batas ang mga mamamayang Pilipino. Tayo ang may ultimate right doon sa mga gusto nating mangyari. Hindi sila. Hindi pa pwedeng gusto nila. Kailangan kung ano ang gustong mamamayang Pilipino, siya ang mangyayari. Siya ang matutupad, siya ang susundin. Dahil, sabi nga nung Constitution, all government authority emanates from them, sa atin. Sa atin ang gagaling yung power nila. Kaya tayo ang ultimate na may karapatan, hindi sila. Kaya yung sinasabi ng Kongreso na gusto namin makita yan, ipakita nyo dahil gusto rin namin makita yan. Kunin ang dokumento na yan, gusto ng Kongreso, gusto rin namin yan. Kaya hindi pwede ikatuwiran na ang may gusto lang niya Kongreso. Hindi po. Sovereignty resides in people and all government authority emanates from them. Sa atin po yun. Tayo po ang ultimate na may karapatan kung ano yung gusto nating mangyari dito sa ating gobyerno, sa ating bansa. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution na natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kay Marcos, hindi kami nagkipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming bilyon, trilyon na nakadeposito sa kung saan ang bangko. Sa utak lang na Trillanes. Mayor, inuto na kapag magkaso po ang Trillanes? Ano? Mag-file ang kaso kay Trillanes. Nakapile na po. Wala pa akong natumbang ako sa motor. Nag-file na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom hearing? Kaya nga, alam mo yung pinapakita mo ng bangko, may talaga yan. Hindi ka. Yung depensa niya kay doon sa nilabas ni Trillanes, ni former Senator Trillanes na documents na showing the bank accounts of the whole family of Duterte, peke daw. At tinatanong nga nitong isang vlogger dito o reporter yata, tinatanong kung nag-file na siya ng demanda.
Kasi sabi naman ni Duterte, magpa-file siya ng libel case. Sinasabi ko naman dyan, hindi ba mas madali namang kumuha ng certification sa bangko kaysa libel case? Kasi yung libel case, ilang taon yan bago madesisyonan. In the meantime, maraming maniniwala kay Trillanes na totoo yung dokumentong pinapakita niya. Samantalang, yung certification from the bank, pwede mong isang araw lang makuha. Tapos, isampal mo kay Trillanes na hindi totoo yung sinasabi niyang may bank account ka dun. Hindi ba? Bakit magla-libel case pa kung hindi totoo? Confidential ban? O sige, talungin mo ako. What did you about? Sige. You ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential fund, supposedly? Without. Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit tatawagin ng confidential kung... Pero yun kasi yung issue na ginamit. But you kept mum about it all along. O, yun ang convenient answer niya. Tungkol doon sa investigasyon, doon sa confidential funds. Doon sa confidential funds ni Sara Duterte. Hindi nga raw dapat sagutin or hindi na kailangang harapin sa Kongreso dahil confidential funds nga. Hindi kailangan explain. Ang problema, kaming mga mamamayang Pilipino ang interesado rin dyan. Hindi lang ang Kongreso. So, dapat ilabas at sagutin yan. Dahil ang mamamayang Pilipino, ultimately, ang may karapatan na malaman lahat yan. Dahil yung ang pinanggalingan ng confidential funds na yan ay galing sa kaban ng bayan. Na dapat i-account nyo properly at sasagutin nyo ang publiko kung saan napunta yan. Yun. Hindi lang yan tungkol sa Kongreso, sa Quadcom, hindi lang yan tungkol kay President Bongbong Marcos at hindi lang, lalong-lalo hindi na yan tungkol lamang kay Speaker Romualdez. Tungkol yan sa mga Pilipino na nagtatanong, mamamayang Pilipino na nagtatanong saan napunta yung pondo na yan. Kaya hindi pa pwedeng katuwiran na yan ay confidential funds, so hindi kailangan sagutin sa Kongreso. Ang Kongreso ay representante ng mamamayang Pilipino. Kaya pag nagtatanong ang Kongreso, nagtatanong ang mamamayang Pilipino. Kaya sagutin nyo ng tama yan. Ang mga Pilipino ang may sovereign power over the government. At kami ang nagbibigay ng authority diyan sa Kongreso para tanungin kayo. Buksan ng Congress. Ang Congressman, hinamon ko ba sila? To open your books. Ang sagot naman ito ni Trillanes, open your bank account. Makihati ka pa sa putang inang pera ko. Sa bangko, huwag kang magtanong kung saan ko nakuha yan. Nakuha ko yan sa hold up, nakuha ko yan sa smuggling. Wala ka na pakialam. Nandiyan yan sa bangko. Siya na mismo nagsabi na nandiyan yung pera niya sa bangko. Di ba? Inaamin niya na yung may pera talaga siya sa bangko. At wala daw pakialam si Trillanes kung saan niya kinuha. Kung hinold up niya or kung saan mang illegal niya kinuha yan. Pero tayong mamamayang Pilipino ang dapat magtanong sa kanya niyan. Kaming mamamayang Pilipino ang nagtatanong yan. Saan mo kinuha yan? Dahil ikaw ay ever since public servant ka. Gaano kalaking perang nakatabi dyan? Baka naman tama talaga si Trillanes na umabot ng 2 billion yan. Hindi lang si Trillanes ang interesado dyan. Kaming mga mamamayang Pilipino. Nung military, paano hina niya? Military, wake up. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless
yung dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So it is only the military who says. So ito na. Nag-uumpisa na yung talagang direksyon ng press conference na to. Nag-uumpisa na kung saan papunta yung gustong sabihin ni former President Digong Duterte. Na sinasabi niya kanina, ayaw niya magsalita. Pero ito na yan. Nag-uumpisa na yung mga gusto niya sabihin. Yung unti-unti niyang nilalabas yung direksyon nitong press conference na to. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured governance. It is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. So ayan mga kababayan, klarong-klaro na yung gustong puntahan nung press conference na to ni Digong Duterte. Klarong-klaro. Hindi niya kailangan sabihin ng diretso na ito ay kudeta. Hindi niya kailangan sabihin na ito ay diretsong pag-aaklas. Pero let's give it to him. Yung matanda, kung magsalita, no? Systematic. Calculated yung salita niya. Hindi siya nagmamadali. Unti-unti niyang pinapasok yung issue or yung direction na gusto niya. Unti-unti. Napakahaba nitong press conference. Pero hindi siya nanggigigil sabihin yung mga gusto niya sabihin. Inunti-unti niya. Pinadaloy niya unti-unti yung istorya hanggang doon sa bandang huli, yun pa rin naman ang tinutumbok niya. Yung kumbinsihin yung mga militar na wag nang suportahan sinasabi niyang adik na presidente. Na kailangan daw, sila lang ang makakapagbigay ng redress dito sa nangyayaring problema sa gobyerno. Ano bang nakikita niyo problema sa gobyerno? Wala namang ganung kalaking problema na ganito na para mag-resort ka sa ganitong klase ng aksyon. Ang problema nga sinusolusyonan yung mga nakaraang pa problema ninyo. Iniimbestigahan na yung mga ginawa niyong problema noong nakaraan. Isa yan sa nagpapalaki ng mga trabaho ng mga pulis natin. Yung katakot-takot na iniimbestigahan na mga napatay. Libo-libo yan. Dagdag yan. Ang laking burden yan sa mga nag-iimbestiga ngayon. Sa dami ng mga nasasangkot na pulis. Sa mga ang daming napatay na mga biktima. Doon sa mga anomalya na nangyari na kailangan imbestigahan. Napakadami niyan. Yung formally na yan. Ang laking problema niyan. Yung droga, ang laking problema. Na akala namin ay totoong masusolusyonan sa loob ng 6 na buwan. Na pinangako ninyo. Ngayon, ang tinitignan nyo, wala kayong tinitignan kundi problema ng kasalukuyang gobyerno. Na para bang ganun kalaki na dapat mag-alsa ang taong bayan. Na wala kami nakikitang ganun kalaking problema para mag-alsa ang taong bayan. Ang problema lang talaga, ang ating presidente ay napakatahimik. Mukhang ayaw ng gulo. Although natuwa rin naman ako itong nakaraang nung mga pagbabanta ni Sara Duterte, lumabas na ang presidente. At nagsabi nga na hindi niya na palalampasin ito at papalag na siya. So, yun ang antabayan na natin. So, ituloy natin itong press conference ni Digong. No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, mga opisyal yan. Sinabi na mag-unta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question,
Ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng baril. Sabi lang sila na we are not anymore hindi na sila magkudita yung magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Hindi Getting sila out sa- means I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi ng military, you are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasalin sa inyo. silent protest. Not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Oh, military silent protest na yun. Will not take orders from the commander-in-chief. Ano? They will not take orders from the commander-in-chief. That's it. Hindi, sabihin na nga niya, Sir, huwag mo kaming isali. Pati kami, ang maasawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo. Can you restate your statement? Can you expect that Browner will When ito, pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. kasi may statement siya, dapat isan, dapat stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? In fact, si Inday na nagsabi na tulog-tulugan yung chief of staff. Paano daw makakatulog yung chief of staff? Kasi 10 billion yung nawawala. Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga polis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Kaya yung SIPO ni mag-usap kami, yung SIPO ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagatulo yung SIPO niya. Minsan gano'n na lang yan. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila sa hit-hitan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Ito yung matagal na nilang pinagpipilitan na issue na drugista si PBBM. Pero ilang beses nang nilaban bawi ito ni Digong Duterte. Ilang beses na yan. Ilang beses niyang sinabi na drug addict, ilang beses niya nang binawi. At wala naman talagang napatunayan tungkol dyan. Ilang beses na nagsabi rin ang PIDEA na wala naman talaga ang pangalan ni President Bongbong Marcos doon sa listahan nila ng mga gumagamit ng droga. Paulit-ulit naman siya. Ito na naman, bring up na naman. Bakit? Kasi convenient na naman sa kanila. Kailangan na naman nilang gumawa ng issue dahil meron silang direksyon na gustong paratingin dito sa press conference na to. Meron siyang gustong sabihin dito. Na hindi niya sinasabi ng diretso. Unti-unti niya lang nilalabas ang barahan niya rito. Meron pa nga silang pulburon video, di ba? Na hinipe nila ng maigi. Katakot-takot na build up ang ginawa nila. Ang tagal nilang pinag-aralan, ang tagal nilang binild up yung istorya ng pulburon. Tinalo ko yan. Tinalo ng aking pulburon video yan. Nagpunta pa sa Amerika, sa Canada, si Roque para doon ilabas yung video na yan.
Siguro, para medyo may legal, ano siya doon, lusot. Doon niya nilabas. Na katakot-takot ang hype. Eto na yung pinakakantay natin. Kaya nga ever since, yung mga maisog rally na yan, binibuild up nila para magkaroon ng people power. Para galitin ng taong bayan, galitin ng military, galitin ng mga pulis. Kaya katakot-takot ng pag-hype nila na meron kaming video. Nung lumabas yung video, halatang peke. Kahit na elementary, hindi maniniwala. At napatunayan naman talagang peke. Oo nga, tumahimik sila tungkol sa video na yan. Kasi kung totoo yan, hanggang ngayon paglalaban nila yan. Wala eh. Naging katawa-tawa lang si Roque dito sa ginawa niyang paglalabas ng pulborong video na yan. So ngayon, ito na naman si Digong Duterte. Adik na naman daw ang ating presidente. Para umpisa na naman na magalit ang militar, magalit ang taong bayan, magalit ang pulis. Kasama na dun sa issue, tungkol sa issue rito ni Sara Duterte. Pero lahat ng ito, puro ano nito eh. Puro pang sariling kapakanan lang. Ano ba mahihita ng taong bayan dito? Ano ang mahihita ng taong bayan? Pag nagkagulo, pag ang militar bumaliktad, pag bumaliktad ang pulis, na of course, I don't think mangyayari yan. Napaka-professional ng ating mga military. Ganun na rin ang mga pulis. So para kanino to, yung effort na ginagawa nila? Para sa pamilya nila. Wala nang iba. So ituloy natin. Alam ninyo kung mana, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yan mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Oh, sabi ko na nga ba eh, di ba? Mga kababayan, doon papunta yan. Yung ginagalit niya na yung mga militar. Dahil dito sa addict na issue. So saan ang direksyon yan? Saan papunta yan? Yung bumaliktad ang mga military dahil sa galit. Bumaliktad ang mga pulis, bumaliktad ang taong bayan at mag-alsa laban sa nakaupong presidente. Nasabi ko nga, tayo ay pro-constitution. Although hindi tayo diehard Presidente Bongbong supporter, suportahan natin ang presidenteng nakaupo para sa konstitusyon, para sa kapayapaan ng Pilipinas. So itong ginagawa na naman ni Digong Duterte, ina-agitate na naman lahat para bumaliktad at suportahan at para suportahan ang pag-aaklas. Yun na naman ang direksyon niya. At again, itatanong ko sa inyo mga kababayan, sino ba ang makikinabang dito? Taong bayan ba? Pag nagkagulo? Hindi naman eh. Babagsak na naman ang ekonomiya ng Pilipinas pag nangyari yan. Yung mga nakaset up na mga businesses, yung mga gusto mag-invest dito sa Pilipinas, aatras na naman lahat yan. Dahil yung biglaang pagpapalit na unconstitutional, pagpapalit ng gobyerno, ay very unstable yan. Hindi magugustuhan ng mga investors yan. Hindi magugustuhan ng mga negosyante yan. Kaya sino makikinabang dito? Yung may mga hinaharap na kaso na biglang magkakaroon ng power para burahin ang mga kaso. Yun ang makikinabang dito. Kaya yun ang motibo ng kanilang mga ganitong aksyon. Sabihin mo sa amin, kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. The right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. And the right of the people to seek
redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Short of challenging Browner na. To be short of challenging Browner na kapon. Wala akong tina-challenge. I don't have challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? At kung sabihin mo hindi nila alam, address sabihin ko, wag tayo magbulahan. Alam ninyo yan noon, alam ninyo ngayon yan. As the former president, do you see the repeat of history? No. Leave me out. Ako basta kung may maganong uprising, sinabi ko na sa kanila, I'm out. Wala akong participation. Talaga naman si Tatay Diggs. Ayaw talagang dumiretso ng salita, samantalang obvious naman yung mga gusto niya sabihin. Ayaw daw niyang sumali. Wala daw siyang role dito. Pero siya naman na nag-i-initiate, siya nagsasabi na gusto ko ito mangyari. Dapat ganito ang gawin ng military, tatanungin ko sila. And yet, ito, sasabihin niya, hindi, wala akong role dito. Hindi ako kasali dito. Ganon yung mga laro niya eh. Ganon yung mga estilo na gustong-gustong may mangyari pero ayaw sabihin ng diretsyo. Parang yung sinabi rin nung anak niya, ni Sara Duterte, na nag-threaten siya, pero gusto niya magkaroon ng palusot na konti, sinabi niya, pag pinatay siya. Pag namatay siya, sinabi niya. Ang pagkakamali niya lang doon, nung ulitin niya. Ang sabi niya kasi, pag namatay siya. So, ibang usapan yon. Yung sinabi niyang, pag pinatay ako, patayin mo sila. Iba yung ibig sabihin naman ng pag namatay ako, patayin mo sila. Kasi, pwede kang mamatay sa ibang pamamaraan. So, ibig sabihin ba, nagbayad ka na doon sa hitman mo o mga hitman na pag may nangyari sa'yo, whether namatay ka sa sakit, namatay ka sa car accident, namatay ka sa kung saan, papatayin din yung tatlo. Iba yun eh. Yung sinabi mo nung una, na pag pinatay ka, pero inulit mo, pag namatay ka. Did not No nothing. to enjoy, just No nothing. Civilian na ako. I have no authority to order no, them not to order, but just enjoin them or And I am not enjoining them. I am not telling them anything. Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? Yes, about 4 years. Tayo magsabi, yes sir, we are a loyalist bunch of kritika dyan is alam nila na durugista si Presidente. Tama isang gwardiya dyan sa Presidential Guard nag-suicide, minumura, if you can tap the fingers and saying, huwag ka na masyadong matulog, kunti na lang panahon. Ano kung ako yun, isin mo, huwag mo matulog. Kapi ka lang. Murahin mo, kaya po ito napahiya. Tingnan mo. Kung anong issue sinisigit nila. Wala naman siyang first-hand information doon. Sigurado ka ba na minura? At sigurado ka ba kung minura man na yung cause ng pagpapakamatay niya yung pagmura? Ang problema, hearsay yan. Mr. Digong Duterte. Hearsay yan. Lawyer ka naman eh. Alam mo yung ibig sabihin ng hearsay. Ngayon, ginagamit mo rin siya. Panggalit. Idinadagdag mo siya na issue para galitin ng military. It cannot be remedied
there is no relief in sight. It is only the military who can correct it. How? I do not know. How if Sila man yung protector ng konstitusyon. So, bahala sila. Mayroon akong suggestion sa military. Pero, hindi ko muna bitawan dito. After I shall have talked to the military, magpunta man ako ng Maynila, I'll be frank with them, ilagtan ko yung baraha, pareho rin dito, pero much more, dalhin ko yung mga tao na ganito ang nangyari sa pera natin. Pati itong gold reserve natin. No? Ako? Hindi ako mapunta ng... Yung sabi mo, kausapin mo. Sa ibang lugar. Hindi doon. Pero hindi rin tago. Yung freewheeling discussion. Para sabihin nila nagaplano ka ng kudita o rebellion. Ayaw ko yan eh. Kasi naging presidente nga ako. But you are optimistic na the military will talk or Ayaw ko rin kung yung gusto lang. Yung kita ko na who share my statement. Kasi ako hindi naman nag-agitate talaga ng forcible removal. Pero wala pang schedule yun ngayon. Wala ako, malapit na. I don't know kailan walis. Did you have an appointment with General Brogan about this and talk man to man about this issue sa kanya? The general, Program. no, it's useless. It's useless. He cannot talk for himself. so ibang general, sir? Hindi rin. Dito ako sa baba. Might as well talk to the lieutenant colonels, lieutenant colonels, and major and down. The ground commanders, you mean? Kita mo yung salita ni Presidente Digong. Hindi talaga masyadong placing, kumbaga sa pool at saka sa billiard. Hindi niya sinasabi ng diretso, pero makikipag-usap daw siya sa military. Pupunta raw siya ng Manila, makikipag-usap. Pero gusto niya, hantad daw, yung hindi nakatago. Baka sabihin may pinaplano siya. And yet, ang magiging topic niya, o agenda niya, yung sabihin na ito yung problema natin sa gobyerno, susuportahan mo ba ang gobyerno? So, anong ibig sabihin nun? Yung pa rin yun eh. Hindi niya rin sinasabi ng diretsyo. Pero inaamin niya, makikipagkita siya sa militar, kakausapin niya, papakitaan niya ng mga figures, ng problema, sabi niya, ng mga problema sinasabi niya, at tatanungin niya kung susuportahan pa rin yung present dispensation. So ano ibig sabihin nun? Yung pa rin yun, Mr. Former President Digong Duterte. So putulin na natin, mga kababayan, doon lang muna. At nakuha na naman natin talaga kung anong gustong mangyari ni Presidente or the former President Digong Duterte sa kasalukuyang mga pangyayari dito sa Pilipinas. Alam na natin, nakuha natin ano yung direksyon ng kanyang press conference. Alam naman natin kung sino ang makikinabang dito, kung talagang makukumbinsi niya ang military na bumaliktad at suportahan or tanggalin ang suporta sa kasalukuyang presidente. Sino nga ba talaga makikinabang dyan? Sila ang maraming kasong hinaharap. So, mga kababayan, although nakuha naman natin yung meat at saka yung direksyon, ano yung gusto niya mangyari, putulin na muna natin dito. At binibigyan ko na lang kayo ng aking mga pananalita na tayo ang nagbigay ng mga pwesto dito sa mga politicians na to. Pero supposed to be, dapat paninindigan natin palagi or lagi nating ipakaiisipin na ang mga politicians na to na nakaupo kasalukuyan sa gobyerno ay mga public servants. Sila ay niluklok ng taong bayan. Sila ay pinasisweldo ng taong bayan. Kaya dapat matapat silang maglilingkod sa taong bayan. Itong si former President Duterte, although wala na siya sa gobyerno, kaya lang marami siyang iniwang questionable na mga issues na kailangan niyang harapin. At yan ay kasalukuyan naman mga investigasyon sa ICC at may mga pinasok ng demanda
si Trillanes dito sa Pilipinas na of course merong problemang konti dahil hindi umuusad, pero ultimately uusad din yan. Ang sinabi nga ni Trillanes, meron pang isang nakaupo na appointee sa ombudsman or Sandigan Bayan. Meron pang nakaupo dyan na appointee ni Rodrigo Duterte, kaya nauupuan yung kaso niya i-final. So yun ang titignan natin kung totoo yun. At kung mawawala na yun, magre-retire na, titignan natin kung uusad na nga yung kaso i-final ni former Senator Sonny Trillanes. So in effect, itong presentation natin ay tungkol sa ating rights ng mga Pilipino na mag-demand tayo ng ating mga gustong mangyari dito sa ating gobyerno. Sila ay iniluklok natin para i-manage, i-organize ang gobyerno, pero ultimately tayo ay may karapatan na malaman lahat kung ano ang nangyayari dito sa perang ginugugol sa gobyerno. Meron po tayong karapatan dyan dahil tayo ang taong bayan, ay tayo ang naglalagay ng pera dyan sa kaban ng bayan. So, ayaw na ayaw natin yung mga taong mayayabang, mga hambog, mga nagmamalaki sa pwesto nila dahil tayo nga ang nagluklok sa kanila, tayo ang nagpapasweldo sa kanila, wala silang karapatan magyabang, magtrabaho lang sila ng tama, magtrabaho sila ng ayos at merong with efficiency and honesty. Kailangan honest sila doon sa kanilang hinahawakang opisina. Gastosin nila ng tama ang pera ng taong bayan dahil tayo ang nagpapakahirap dyan para mabuo ang pera na yan. Tayo ang naglalagay sa kaban ng bayan. So, may karapatan tayo na ma-inform tungkol sa pera na yan. Ladies and gentlemen, salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to. Hanggang dyan na lang muna po tayo. Magkikita-kita po tayo muli. Sana doon sa mga hindi pa na-subscribe, kindly subscribe at kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At pwede natin i-share itong video na to sa ating mga kaibigan at kapamilya. Thank you so much. Magkita-kita po tayong muli.